So magandang araw sa ating mga Kapadadyon Vlogs at pasensya na, ngayon lang din ulit tayo makapag-vlogs dahil panggabi nga tayo yung ating trabaho. At nandito ako sa aming park sa aming accommodation dito sa loob dahil kalalabas lang natin galing ng trabaho. Ang oras ngayon dito sa Saudi Arabia ay mag-alas 3 na ng madaling araw. So kumuha lang ako ng tiyempo, kumuha lang ako ng oras at sana panoorin nyo hanggang dulo. Pag-usapan natin itong sa totoo lang ayaw ko talagang mag-content ng patungkol sa nangyari sa Pilipinas, patungkol sa politiko, dahil tinanggal ko na lahat ang mga content ng politiko, pero para talagang hinihila ako na mag-content ng ganito dahil doon sa ating narinig. Siguro naman lahat ay nakikinig, siguro naman lahat ay nakapanood na kung anong nangyari o anong kaganapan doon sa ating Vice President na si Sara Duterte. So sa mga Sara Duterte o sa mga Duterte, sa mga DDS na tinatawag nila, sa mga supporters ng mga OFW na katulad ko, isa rin akong supporters ni BBM dati, tandem ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin itong mga kaganapan kung saan ay lahat talagang nawindang, lahat ay nagulat sa nangyari na ipinapakitang tapang at talino ni Vice President Sara Duterte. At humarap nga ito ngayon, kahapon pala, humarap pala ito kahapon sa pagdinig sa kanyang budget para sa 2026. At yun ay nagulat ang lahat dahil akala nila hindi na naman sisipot para sa kanyang budget sa OVP, yung Office of the Vice President. So dito nakita kung gaano katapang itong si Inday Sara o si Vice President Sara Duterte na humarap sa lahat. Alam naman natin at napanood natin kung paano siya humarap sa lahat. Talagang mag-isa lang siya na nakaupo. At ang nakakaano pa, instead na budget ang pinag-uusapan pa rin, ang tinatalakay pa rin, ang ibinabato pa rin ay ang kanyang travel o ang kanyang expenses sa pag-travel sa other countries, at ang kanyang sinilip yung walang kamatayan na paggastos o doon sa kanyang 125 million na kayang confidential fund, kung paano nilustay nga daw ng 11 days. At yan ay naman ay pinapatunayan na naman ng COA o yung ating kuwa. At ayaw pa rin talaga nilang tantanan. Alam naman din nila talaga kung ano ang nangyayari doon sa confidential fund or yung kanyang intelligent funds. Hindi naman talaga pwede talaga bigyan ng ideas itong mga kalaban ni Vice President Sara Duterte dahil protektado ito kung sino yung nasa likod nito, dahil may mga pamilyang nakasalalay ang kanilang trabaho. At bakit nga ba talaga ipinagpipilit nila o ginawa na lang nila itong issue, o yun talaga yun ang kanilang punteriya para hindi sila mismo ang pag-uusapan, para hindi mismo sila ang tatalakayin kung ano na nangyari sa mga nakawan na nangyari sa ating bansa. At iyon naman ay kitang-kita na naman natin na kung ano nangyari sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na sa flood control na pinagmamayabang o pinagmamalaki ni Pangulong BBM, at biglang bumuhos ang ulan lang, at yun, nakita natin na grabe, ang dami pala talagang nakawan sa flood control. At hanggang ngayon, wala pa rin nananagot o wala man lang pinapatawag o pinatawag ng ating Pangulo para harapin ang mga aligasyon kung na patunayan nila na hindi sila involved. At yun, sila mismo ay nagko-cover up. Talagang todo suporta sila sa bawat isa para lang mapagtakban kung ano nang nangyayari sa ating flood control, mga ghost na yung mga nawawala, mga insertions, kung ano pa yung mga nangyayari. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa kaban ng ating bayan, pero hindi ito binigyan ng pansin ng iilan sa mga nandyan sa kongresista, kundi mas lalo nilang tinatakpan ang kanilang pinuno, kung sino man. At alam din naman natin kung sino yung mga naglalakihan na support
doon sa kanilang mga pinaggagawang pagnanakaw ng kaban ng bayan. At sana dito sa pinapakita ni Vice President Sara Duterte, marami talagang bumilib. Mas lalong inangat itong si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang galing at tapang sa pagharap at talagang tapat siya doon sa kanyang sinasabi. At wala siyang inuurungan kahit sino. Kaya bigla na lang kinat o bigla na lang binigay yung kanyang request na mapunduhan yung kanyang office, sa kanyang ahensya. At wala nang usap-usap, binigay na agad. Kasi kapag pinapatagal nila, mas lalo silang mababaon doon sa kasagutan ni Vice President Sara Duterte. But yun, sumingit pa itong babaeng ito. Sabi nga nila, abogada daw to, UP graduates. Pero pag nagtanong, kahit mismo sa sarili niya, wala talagang walang panama o walang panlaban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya ganun. At ito yung binunyag ni Vice President Sara, nasabi niya kung may connection ba to kay Saldico. Hindi ito magbitaw ng salita si Inday Sara kung walang kinalaman o walang alam si Vice President Sara kung ano at sino itong nasa likod itong babaeng ko. Serenic ko ba to? Wala bang itong konektado o hindi ba ito konektado doon kay Saldico? Malamang sa binuksan ni Inday Sara sa public para mapatanong tayo kung apektado ba ito, babaeng ito kay Saldico. Hindi to basta-basta magbitaw para to si Pangulong Duterte Hindi basta-basta magbitaw to ng salita kung wala itong kinalaman talaga kung anong meron dito sa pagkatao nitong Serenico. Napakitang tapang at galing nito si Vice President. Mas lalong inahanga ang buong tao, buong sambayanan. Yung mga sinasabi nilang flood control, yung mga sinasabi nilang 51 billion kay Pulong, wala yan dahil nakikita ng buong Davao kung gaano kaganda ang Davao. At nakikita ng buong Davao kung saan napunta ang kanilang buwis. Kaya hindi sila natitinag. Itong mga nagrereklamo kung nasaan napunta, sumisilip kung ano yung nangyari sa Davao, sa mga project, yun yung mga taong pilit talagang pinapaniwalaan ang kanilang sariling pananaw na mayroong korupsyon ang buong Davao. Hindi magkaroon ang Davao ng ganito kaganda kung mayroon mga ninanakaw ang pamilyang Duterte. Hindi ganito kaunlad ang Davao kung mayroong pagnanakaw na nangyayari. Kaya tingnan natin, sa lahat ng mga distrito, sa lahat ng lugar sa Pilipinas, ang Davao lang talaga nagkakaroon ng maganda at may pag-unlad na makikita natin. Kaya tayo mismo sa sarili natin, tanungin natin kung ano na nangyari sa ating distrito. Sino ba yung representative natin sa ating distrito? Bakit ganun kalala ang ating lugar na hindi man lang nabigyan ng maayos na serbisyo para sa atin? Kaya yun ang dapat nating tanungin. Huwag na tayo makialam pa kung anong ginagawa ng iba pang distrito. Ngayon, dahil naglalabasan naman talaga ito, bumaha na ng bumaha itong Manila o Metro Manila, doon tayo mag-focus. Kung meron tayong concern, dapat doon sa totoo. Doon tayo sa pagiging totoo na magiging concern tayo bilang isang taxpayer. Dahil yung ating pera, nilulustay na ng mga nipo babies, nilulustay na itong mga naglalakihan at protektado ng administrasyon nito, ang itong mga buhaya sa Pilipinas. Sana sa inyo, ano ang masasabi nyo dito kay Inday Sara? Ano ang inyong pananaw at narinig dito kay Vice President Sara Duterte sa pagharap niya? At yun nga, biglang bumait marami akong napanood sa TikTok, biglang bumait itong mga dating kalaban o dating pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nagiging wala silang boses sa pagharap kay Inday Sara. Bakit nawala ang kanilang busis na umaalingaw sa kahit saan kapag wala si Vice President Sara Duterte? Lagi nilang hinahanap, lagi nilang sinisiraan, lagi nilang binibigyan ng isyu ang pamilyang Duterte. Kaya nakakatakot
kapag nalampasan talaga to ni Vice President Sara Duterte at ipagpatuloy niya ang pagtakbo sa 2028 at manalo, nako, maraming mga politiko mag-aalisan dahil mapira na sila at nandoon nagtatago sa ibang bansa. Ang kawawa tayo.